Ang Indang ay isang bayan sa lalawigan ng Cavite na may mayamang kasaysayan at kultura. Ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng lalawigan. Ang Indang ay kilala sa malamig na klima at matabang lupa na angkop sa pagtatanim ng iba't ibang pananim, partikular na ang kape at niyog. Itinatag noong panahon ng Kastila ang bayan ay nagkaroon ng mahalagang papel sa revolusyon laban sa mga Kastila na naging bahagi ng kilusang katipunan. Ang kultura ng Indang ay makikita sa mga tradisyonal na pista at pagdiriwang tulad ng mahal na araw at fiesta ng kanilang patron na si San Gregorio Magno. Ang mga residente ng Indang ay pangunahing nagsasalita ng Tagalog, ngunit maraming marunong din ng Ingles. Bukod sa agrikultura, ang Indang ay kilala rin sa magagandang tanawin tulad ng mga bukal at ilog na dinarayo ng mga turista. Bago natin alamin ang kasalukuyang estado ng Araling Panlipunan, kami ng aming grupo ay dumako sa iba't ibang historical places dito sa Indang upang kasabay ng karanasan ng hatid naming impormasyon at kaalaman at kung anong pinagdaanan ng Indang bago ito maging masagana at magkaroon ng kontribusyon sa kasaysayan. Una na rito ang Bonifacio Shrine. Sa lugar na ito nagsagupaan ng pangkat ni Andres Bonifacio at ng pamahalaan noong ika-28 ng Abril 1897. Maliit na bahay kubo ang orihinal na nakatayo dito, ngunit nasira ito sa paglipas ng panahon. Itinayo naman ang bantayog noong 1963. Naging makabuluhan ang pagpunta namin dito dahil nagbahagi ng mahalagang impormasyon ang tourism staff patungkol sa ating bayani na si Andres Bonifacio. Naging espesyal ang araw na ito sapagkat pinaliwanag niya kung ano ang mga nasalarawan at kung ano ang nangyari sa lugar na iyon noong panahon ni Andres Bonifacio. Yung pinakita ko sa inyong tulay is hindi pa yun ang kaunahang tulay. Ang kaunahang tulay is yung kawayan lang. Natangay lang kaya makadaan isang tao lang. Yun. So kung makikita nyo is dito. So way back history, nandito na ang mga tao na ginaldo na hinuli nila. Silang apat, si Bonifacio, si Andres, si Procopio, si Riaco, and ang kanyang asawa. Dito na sila hinuli. So magmula sa likod na yan, sa mga punong yan, nagtago sila dyan. And then binaybay nila to, gilid na yan, dito nila hinuli. Harap na yan. Pero minaka-sketch dito is letter E, may puno ng mangga. Yung mangga yun ay nandito pa. Na may git sandang taon na. Yung nandito sa gilid dito, yung malaking puno. Yun. So, ang sinasabi sa history is baka dun sa, kasi malapit sila sa mangga eh. Baka dun maalis sa gitna ng bahay na yan o mismo dun sa tabi lang ng mangga. Yun ang sketch. So, nakikita ko ha. Kasunod na rito ang lumang munisipyo. Dito ay kinulong si Bonifacio pagkadakip sa kanya sa Limbon. At ang simbahan na pang-apat sa pinakamatandang simbahan sa Cavite at dito unang nagtago si Bonifacio. At ang Kalamay House. Ang Kalamay isa sa mga pangunahing kilalang produkto mula sa Indang. At syempre, hindi mawawala ang kilalang universidad sa lalawigan ng Cavite, ang Cavite State University na kilala sa pagiging globally competitive. Ang ilang bahagi ng kinakatayuan ng universidad na ito ay pagmamay-ari ng Don Severino de las Alas. Ngayon ay nagtanong-tanong kami ng mga ilang guro at estudyante patungkol sa kanilang mga opinyon at nalalaman sa larangan ng Araling Panlipunan. At kung ano ang kanilang saloobin, suhestyon patungkol sa Araling Panlipunan at kalidad nito sa ating bansa. Ano ang mga pangunahing hamon na hinaharap ng mga guro ng Araling Panlipunan sa Pilipinas ngayon? At paano naapektuhan ng mga hamong ito ang kalidad ng edukasyon na naibibigay sa mga mag-aaral? Mga problema. Una, sa content, medyo maiksi siya. Lalo na pagtungkol sa Philippine history, napaka-pahapyaw lang siya binibigay sa secondary high school. Tapos, kung mapansin niyo, for example, sa Asian history, halos mas madami sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, napaka-pahapyaw lang niya.
Though sinasabi naman ng DepEd na yun ay kasi dinidiscuss daw kasi siya sa dinidiscuss na ang Philippine history sa elementary. Pero hindi kasi yung sapat. Dapat ay mas malalim ang pagtalakay natin pagdating ng high school habang pataas ng pataas. Kaso ang nangyayari ay, sabi nga ni dating DepEd Secretary Leonor Briones, hindi na daw kailangan, pero dapat kailangan siya. Kaya doon nagkakaroon ng problema, kaya lumaganap yung misinformation, disinformation. Dahil na rin, wala tayong masyadong comprehensive na discussion sa klase, kaya ang nagiging tugon ng mga bata, nagre-resort silang manood sa TikTok, nagre-resort silang magbasa sa kung saan-saang sites na hindi mo naman alam kung reliable ba siya o hindi. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Isa pa, lack of facilities. Facilities in terms of yung sa mga lugar na pwede nating puntahan as mga social studies educator. Tayo sana museums. Pero ang museum, pinakamalapit na museum bukod sa CBSU Museum nasa Maynila. Diba? Yung mga ganun, yung mga facilities na sana ay makakatulong para mas maintindihan ng mga social studies educators yung kasaysayan. Pero ayun nga, halimbawa, ang mga elementary at high school natin, hindi din sila makapunta malapit sa mga museum. Kasi ang museum na pinakamalapit, for example, kung ikaw ay taga-Gentry, ang pinakamalapit na museum sa'yo ay nasa Maynila. So, yun yung malaking problema natin. Pero ang above all, as social studies teacher, yun yung major problem, yung misinformation. Dagdag pa na unti-unti ding nawawala ang interest ng tao o ng mga students when it comes to AP. Yun yung nakakalungkot. Maaari mo bang itampok ang ilang mga kapansin-pansing tagumpay o positibong resulta sa larangan ng edukasyon ng araling panlipunan sa Pilipinas sa nakalipas na dekada? Siguro, tagumpay, kasi kung masasabi natin tagumpay, actually, in my personal opinion, hindi. Mas lumala siya. Before kasi, ng 2010s, meron tayong basic education curriculum. Yun yung curriculum na naabutan namin. Kung sa curriculum namin, nung elementary, ang AP ay meron siyang discussion sa grade 4 and grade 5. Pero mas malaliman sa grade 5 kasi Philippine history yung dinidiscuss doon buo. Tapos, pagdating sa high school noon, yung under ng dating curriculum na BEC, ay grade 7, Philippine History, mas malalim na pagtalakay siya sa Philippine History, mas detalyado yung information. Pagdating ng grade 8, Asian History, grade 9 and World History, and grade 10, Economics. So, wala yung contemporary issue doon. Tapos, pagpasok namin ng high school noong 2014, doon na yung nag-take effect yung K-12 curriculum na kung saan, grade 7, ang grade 7 nabutan na namin na Asian History siya. Yun yung first batch. Kami yung first batch na naka-experience noon. Tapos grade 8 ay Asian History, grade 9 World History, grade 9 ay grade 8 ay World History, grade 9 ay Economics, tapos grade 10 ay Contemporary Issues. So, although maganda yung contemporary issues ngayon, masasabi natin tagumpay yun. Kasi kakaroon tayo ng pagkakataon na matalakay yung iba't ibang issues sa mga grade 10. Kung albawa, nagiging parte yun para malaman natin ano ba ang opinion ng bata hindi sa issue na to at anong solusyon ang pwede niyang maibigay, which is good naman. Achievement yun. Pero, mas marami pa rin talaga yung pagkukulang. Hindi naman sa nagiging pessimistic ako dito. Yun kasi yung realidad. Kulang talaga ang pagtuturo ng AP sa atin dahil, yun nga, binawasan na nga sa K-12 curriculum, tapos nalipat pa sa elementary, tapos maiksi pa yung oras, wala pang facilities. So yun, pero siguro above all, din sa maganda din ay naituturo na rin natin ng AP sa iba't ibang platforms. Dati kasi sa classroom lang siya, tapos sa mga libro, sa TV. Pero ngayon meron na tayong internet, meron na tayong TikTok, meron tayong mga platforms na pwede natin ituro ang AP outside sa classroom, which is maganda siya. Ano ang mga pangunahing hamon na hinaharap ng mga guros ng araling panlipunan sa Pilipinas ngayon? At paano naapektuhan ng mga hamong ito ang kalidad ng edukasyon na naibibigay sa mga mag-aaral? Malaki ang hamon sa mga guro, especially sa teaching strategies namin. Dapat kasi alam mo pag AP, sabi nga ang AP hindi siya boring. Depende sa guro. Marunong na strategies sa pagtuturo ng history ang mga nakalipas na panahon na mga pangyayari ay mabibigyan mo ng buhay talaga ito. Huwag mong patulugin ang bata. Dahil boring siya. Halimbawa, 12 o'clock ng tanghali mo ituturo.
tulugan time talaga to, no? Medyo yung oras critical. Kaya tutulugin ng bata. Bigyan mo ng sense, bigyan mo ng sense yung iyong pagtuturo. Ikwento mo. Hindi by the book, no? Maaari, ikwento mo, bigyan mo ng rason, bigyan mo ng action. Ang malaking problema kasi, malaking hamon, yung interest ng mga estudyante. Sad to say, napakaliit ng bahagdan o percentage ng interest ng mga bata sa kasaysayan, lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalo na kung ang subject mo ay matapat, kunwari, not necessarily history lang kasi pwedeng Rizal, so ano man social science. Pag napatapat ka ng tawag natin ng mga delinquenting oras, yan, kayo bilang estudyante, alam mo yung 7 to 8:30, delinquente yan kasi unang bugso yun. Tapos papasok na yung 11:30 to 1, tapos yung 1 to 3 na yan. So ibig sabihin nasa na ang lugar ng kasaysayan kasi nga malayo ang interest, hindi nakapokus doon ang mga bata. So, yan ay nabigyan na rin namin ng pag-aaral. So, yun ang lumalabas na resulta. Napakababaw ng interest ng mga estudyante. I'm not so sure sa ibang pamantasan. Pero dito at least sa KAUSU, yan napakalaking hamon sa amin. Sabi ko nga, hindi problema ang guro. Marami na kami dito. Hindi problema ang references. Hindi problema ang training. Ito isa na nakita. At hamon din ito, lalo na sa DepEd. Napakaraming guro na nagtuturo ng kasaysayan sa high school, hindi graduate ng history. Paano niya ituturo? Yung isang subject. Wala siyang training, walang kasanayan. Paano niya ituturo? Bentahe kapag eduk, siyempre sa methodology, strategies, teaching strat, marami na yan. Problema sa content. Paano major mo say eduk major in English? Major in, sa Pilipino, medyo nakakalapit pa Siyempre, aralin panlipunan. Mas malapit. Tapos, teaching math. Ano gagawin natin? Paano nakakatulong ang teknolohiya sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga paaralan sa Pilipinas? Halimbawa, gagawa kayo ng visual aid. Habakada. Pilipino alphabet. Huwag lang kang maglagay ng letter A as in apple. O apple, sabi nyo, sa visual aid, lagay mo yung atis. Mas makaka-relate ka ako ang bata. The advent of technology, napakarami na nagpo-post sa www. Yun nga lang ang caution. You do not take it as Bible. Nakikita natin sa www. The advent of technology, isang pindot mo pa lang, nasa harap mo na ang dokumento. Pero, bilang mananalaysay, bilang isang researcher, wala nang gaganda pa. Ang tawag natin ay primary source. At ang pitfall pa ng teknolohiya ay not sure kung practice mo yan o ulitin, cut and paste. Diba? Wala namang masamang kopyahin mo yan. Lagyan mo naman citation, kunwari Ramos et al., etc. Para praise mo. Technology and history go hand in hand. They complement each other. May nagpapaskill ang social media dahil sa mga datos pangkasaysayan, no? Yan sa history. And then ang history nakikinabang dahil mas napapadaling ilapit sa mga mambabasa ang tala ng kasaysayan. Ang araling panlipunan ay may mahalagang papel sa edukasyon dito sa Pilipinas dahil ito ang nagtataguyod ng pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kasaysayan, kultura at lipunan. Ang mga tagumpay at pag-unlad sa araling panlipunan ay nagpapakita ng kakayahan ng edukasyon na hubugin ang susunod na henerasyon ng mga leader at aktibong mamamayan na handang makibahagi sa pag-unlad ng bansa. Sa makatuwid, ang patuloy na pagsuporta at pagpapabuti sa pagtuturo ng araling panlipunan ay mahalaga upang matiyak ang isang maunlad at makatarungang lipunan.